Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo sa lahat po ng Aries dyan, no? Welcome po sa channel po natin, no? Magbibigay po ako sa inyo guys ng readings ngayong papasok po na June or this time, no? And magbibigay or magdagdag or mag-share po ako sa inyo ng dagdag kaalaman po sa inyo na lahat po ng mga Aries, no? At least kahit papano po, kung halimbawa in person mo is Aries, at least naiintindihan mo siya. Or ikaw mismo na Aries. Ang gusto ko lang i-share sa inyo guys is like, ang reading po natin or ang aim po ng channel natin is to awaken. Yung malaman natin kung ano tayo, kung saan tayo, no? Wag lang yung maghihintay tayo kung anong parating, kung ano yung nandidiyan. Although maganda na yung alam po natin, at least kahit papano po, napaghandaan po natin. And minsan po talaga, prangka po ako magsalita, no? And I think, pagsabihin ko pong ganito is ganyan, is like, gusto ko kasi tayo is mag-grow. And hindi lang pong maghihintay po tayo kung ano po yung kapalaran natin. I really don't believe na yung kapalaran po natin is kusang darating, no? Mas naniniwala po ako doon na mag-iikot po ang energy po na yan, papunta siya sa kung anong gusto mo, no? Kasi kung maghihintay ka lang po kung anong parating sa'yo, I think malabo yun, no? Kaya nga po, mostly sa atin, 90%, o sabihin po natin 80% po sa mga tao po ngayon is like stagnant. Wala po guys, no? Hindi na po katulad ng dati na, magiging ano ka lang, masinop ka lang, yung hindi po, no? Hindi na ang mga youngsters ngayon, no? Iba na po ang iniisip po nila. And this time, this is actually an year of information. Hindi na siya yung katulad po ng dati, no? So, ang gusto ko lang ano sa inyo is like, we have to learn from something and then after that grow and then anuhin natin, ano ba talaga yung ano natin, buhay po natin. Kasi kung titingnan po ninyo guys, no, sa hospital, ang dami-dami, overcrowded po yung hospital po natin. Crowded din po yung mga trabaho po natin, no. But then, kapag nagkakaroon ka na ng trabaho, bakit po ang hirap-hirap pa rin ang buhay, no? So, sa akin, maybe there is really something wrong po sa sistema po ng ating paniniwala. Ito po yung gusto kong i-share po sa inyo, no? Sa lahat po ng Aries dyan, no, gusto kong i-ano natin, no, i-align po natin kung ano po yung energy natin, kung ano yung lakas mo, para kahit papano po, mapaghandaan mo siya. Maybe I'm late, no, na i-post po ito kasi we are in the middle of the year. June na po tayo ngayon, or Gemini po, no, in the 6th house. So, in the 3rd house, I mean. So, kung titingnan po natin, talaga pong nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. And at least kahit papaano, pwede pa siguro tayong makahabol, para kahit papaano in 2026 is meron na tayong sandata, meron na tayong alam na natin kung ano yung dapat po nating gagawin, di po ba, no? So, kung ang sumada po natin, no, sa 2025, no, ang Aries po is first house, no? So, sabihin po natin is number 1. Pero ang totoong number po talaga ng Aries is 4, which is also related sa Emperor. So, kung napapansin po ninyo guys, sa lahat po ng planeta, Saturn po ang pinakaunang planeta po natin. And actually, marami na po siyang pinagdaanan, no? Ibig sabihin po is like, marami na pong mga dumating na mga energy po na panibago. This is a very old version po ng ating planeta. And kung titingnan po ninyo, but kahit po sabihin po natin na, kumbaga, ito yung tinatawag po nating mga ancestor. Ito yung mga unang mga nilalang po na kung saan doon tayo nanggaling. Sa akin, kahit sabihin ko kahit gaano na ka-obsolete ang isang bagay, we still have to look back and honor them. Kumbaga sa akin, i-honor din natin. Ito, pag lumalabas ito sa card, ito yung mga ancestor, yung mga pumanaw po natin, yung mga kaluluwa po na meron silang inaantay. Kasi kahit wala na po sila, we still owe them, no? Kahit sabihin po natin kung sabihin po natin na planeta ang pag-uusapan or buhay po natin, kasi as I said, bawat isa po sa atin is planet, no? And etong planeta na to is like very young version po ng planetang Saturn. Ba tinatawag po nating mga Saturno, no? Pag tinatawag po natin mga Saturno, related po siya sa Saturn, related po sila sa something na distraction, something na nawala na, something na kung gusto mo siyang i-erase. Pagdating naman po sa ritual, Sabado po ang pinakaayaw ko. Hindi siya pinakaayaw, kundi sila po kasi yung wala na, 'di ba? 'Di ba kung magre-ritual tayo, dapat anuhin natin yung parating.
But then ang Saturn po, they're already gone. Pero hindi ibig sabihin na they're gone for good. Kailangan natin ang lakas nila para makayanan po natin yung parating pa lang po. Kasi sila po yung nauna. Kumbaga sa akin, hindi tayo dapat magiging mas arrogante pa po, no? Kasi ang mga young Aries ngayon talaga, kung pagbigyan mo talaga sila, they are fire. So, kung minsan po talaga, makikita niyo ang mga Aries po is talaga po madaling magalit, no? And minsan po talaga, madali po silang maanuhan po ng, tinatawag po natin na bisyo. Nandyan na rin po yung madali silang magdamdam, madali silang but they are fire person, no? Sila po talaga ang nagsisettle po ng buhay po natin. Sa ating planeta, sila po yung nauna. So, sa buhay din po natin, ang mga Aries po ang may responsibility sa ating lahat. Hindi naman yan sinadya na number 1 po sila, no? And tayo lang po is mga anak lang po ng Aries, no? So, sa akin ngayong taon na to, ano po ba ang nangyayari po sa inyo? So, ang energy po ng 2025 is 25 is 7 plus 2, 8, 9. So, we are in a 9, tinatawag po natin na 9 numbers po, 2027, no? Pero kung idagdag mo lang po siya is 7. So, sabi ko nga po sa inyo na ang taong ito is mas marami po ang parating po na pagbabago po pagdating po sa astral. Kaya guys, no, kaya sabi ko baga sa iba ng tao ngayon, no? Hindi na sila katulad nung dati. Kaya huwag kang mag-expect na ang friend mo pa rin ngayon. Huwag kang mag-expect na ang kaaway mo pa rin ngayon. Baka yung kaaway mo noon, kaibigan mo na ngayon, no? So, everything is changed. Ang gusto ko lang is that you have to ride on. This time is a year of information. Ito yung time po ng mga Aries, Libra, Ito yung time po ng mga Gemini, itong taon na to. Kasi po is like we are in the year of information. AI, no? Kung tawagin po natin, no? Pero ang sa akin, ang Aries po is like makaluma po sila. So, kayo po is talaga pong, dapat po is, you have to adapt new change, no? New things in life, no? Para po makalampas po kayo. Po kayo sa tinatawag nating kumunoy na kumunoy ba na parang hinihila ka po nila pailalim pabagsak, no? Now, ang asset, kung iano po natin ang 4, no? Ito po siya. So, itotal, sana masusundan po ninyo ako. Ang Aries is represent by 4. 4 plus 20, which is 2 plus 0 is 2. Then plus 2 plus 5 is equals to 13, is equals to 4 pa din. Pero kung gagamitin mo ang pagiging Aries mo talaga, which is the first house, ang lalabas po doon is 5, which is 1, no? 1 plus 2. Yeah, 1 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 10. So, magiging number 1. Kung i-combine mo yan siya, ito yung taon po na ang iba sa atin, ang ibang Aries po, ibang Aries po ngayon is like, parang lahat po nila ginagawa. Puro po sila gawa. Puro po sila work, puro po sila trabaho. Pero nakalimutan po nilang gumagawa, mag-imagine. Iba yung plano, iba yung imagine, no? Iba yung vision ka, no? So, kung i-combine mo siya, ang uno is like action. Kailangan mo na po na kumilos. Kailangan mo na po na kumilos. So, sabihin po natin na ang totality po ng 1 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 10. So, 1 plus 0 is equals to 1. Ang iba sa inyo po is puro, halimbawa, gusto talaga po ninyong magbago. So, trabaho po kayo ng trabaho. Lahat gusto ninyong gagawin po this year, no? Pero ang pagdating naman po dito sa tinatawag po natin na yung zodiac po ninyo talaga, which is connected po siya sa tarot card, which is 4. So, 4 plus 2 plus 2 plus 5 is equals to 13. 1 plus 3 is equals to 4. So, the same thing, no? Ngayon, kung hahaluan mo ng uno yung ginagawa mo, tapos plano, kasi ang 4 is plan, then magkakaroon ka po ng tinatawag nating energy of 5, which is some of you, magkakaroon po ng chaos. Malaking pagbabago sa buhay ninyo ngayon. Kung ano yung
nakasanayan ninyo, kahit anong gawin ninyo talaga, it's not gonna work. Maraming pagbabago sa buhay niyo. Pagdating sa relasyon, pagdating sa business, pagdating sa love affair, pagdating sa career, lahat po yan magbabago, no? So, yun ang nakikita ko sa inyo. Sa ngayon pong taon na to na, na tinatawag po nating Gemini or 2025, no, not Gemini, sorry. Ito yung ng June, ng pangyayari po ng June, no? So, ang June sa ngayon po is like ang Aries at saka ang June is magka-friend po sila actually sa ngayon, no? Kasi ang fire at saka ang water, no, ang fire po at saka ang air is medyo parehas po sila pataas, no? Parehas sila pataas. Ang air is, ang Gemini, hindi sila at all pataas, no? Wala ka naman nakitang apoy na paano, di ba? Pag makikita kayo ng apoy, lagi po yan paitaas, no? Wala ka nakitang apoy na pababa, no? Ang Aries kasi, sila kasi yung parang talagang maggawa, magplano, no? Kahit lalaki ka, ano yan, parang sa Aries kasi walang babae, walang lalaki yung energy nila. Ang babae o lalaki nila parehas lang. Lagi lang po yan, no? Trabahuso, yung parang trabaho po ng trabaho. Pag nasobrahan naman po, sobrang tamad, no? Pero pag sobra naman pong kumaga sa akin, kung talagang nag-spark po talaga ang desire po na isang Aries, gagawa at gagawa yan kahit na gaano kahirap po. Hindi yan papayag na hihilain siya pababa. Ito po yung nature po talaga ng Aries kung tutuusin. Kaso lang, pag nahawaan nga po sila ng barkada, ng bisyo, ng ano, yun lang, no? But then, sa akin kasi guys, no, it's all part of our journey. Na kung minsan po talaga mapunta ka sa bisyo, mapunta ka sa mga barkada, mapunta ka sa maganda, mapunta ka sa masama, no, in our eyes, no, in the eyes of other people, masama ang ginagawa mo. But for me, sa akin, we all have to go through, parang kailangan nating dumaan sa lahat ng mga pagsubok para po mapitpit ka, para po matuto ka, para po maanuhan ka, para sa buhay nasa sa iyo kung ano ang desisyon mong gagawin. Yang katawan mo, mawawala yan, but never your spirit. So, paulit-ulit po ikaw bubuhayin hanggang sa, malaman mo talaga kung ano ka. So, nasa sa iyo yun guys, kung talaga pong gusto mo ngayon na, kasi sa akin, mahirap mananatili dito sa mundong ito, no? Parang ito yung, this is trap na kung tawagin, and marami talaga po ang sa atin ang talaga pong, yung bagang, alam niyo na, no? So, mawawala, no? But then, hindi ibig sabihin po na mawawala tayo in spirit, no? Ang katawan lang po natin, and matatrap po tayo dito sa mundong pong ito na hindi natin alam kung sino at kung ano tayo. Ito po yung gusto kong sa inyo, i-share ba na hindi kailangan po nating matututo, no, kung sino tayo, no? So, Aries, March 21 hanggang April 19. So, ito na yung pinaka-pinali po natin, no? Sana po is nagkaroon po tayo ng idea, no, kung ano tayo. Okay? Tingnan natin po ano yung pinaka-sentro po ng card natin. Puro pera, no? Ang unang lumabas dito, puro pera. May dumating po dito na unang-una po is yung pagmamahal po natin. Okay, love life po natin. Meron pong love life po na lumabas. Okay. Alright. Okay, sa lahat po ng Aries ngayon, so makita natin in the past or ngayon po yung kasalukuyan po nangyari po sa inyo, which is yung tinatawag natin na the love, yung love mo, yung pag-ibig mo, yung sa relasyon po to. And may nakita po ako dito na talaga pong merong third party involved, no? Parang hirap ka po sa pagdating sa pag-ibig po, parang nahihirapan ka. O sabihin po natin na hindi lang naman ito, natin, no? Yung, hindi lang ito yung
Hindi lang po nito ibig sabihin is about love, no? Love, about the person, about yung babae or lalaki ka man, no? Hindi ito yung para lang po sa pag-ibig. Kumbaga sa akin, yung very close mo sa buhay, parang yung inaasahan mo, parang talaga pong merong nangyari po sa inyo na, kumbaga sa akin, merong third party involved, meron po sabihin po natin na nagdamdam ka, na parang ano ba yun sa ano, parang sa Bisaya pa, nahiubos kang maayo, no? Or masyado po yung meron kang dinaramdam about po sa person po na inaasahan mo sana, no? And ang sumunod dito is parang kinakaya mo lang po, no? Kinakaya mo lang. And may nagagalit sa inyo, may nakikialam. O sabihin mo natin hindi nakikialam, kundi parang may mga tao din po na nagsasabi sa iyo na tama na, no? Ganito, ganyan, no? Anyway, ang sumunod na nakita ko is like, meron po ikaw pera, no? Sabihin po natin na eto kasi is something na very good energy, which is nagbibigay ka ng pera, no? Is a giving away, no? Giving away money. And ang nakahadlang po dito is yung tinatawag po natin na parating. So, pwedeng sabihin po natin na ikaw po as Aries ngayon, may mga tao po na mahal mo nga sa buhay, sabihin po natin na pamangkin, kapatid, or sabihin po natin na mas nakakababa sa iyo, magulang man siya or anuman, basta mahal mo sa buhay, no? Parang gusto mo sanang magbigay, kaso nga lang po, so far is parang gipit ka din po, pero hindi ibig sabihin na wala kang pera. Kumbaga, parang ito kasi is, um, coming po na pera. And since na nakabaliktad po siya o nakaharang po siya, gusto mo rin sanang magbigay po ng pera, kaso lang sa ngayon is wala ka pa po. Pero hindi ibig sabihin na wala ka talaga. As in, ang hinihingi lang po nila is hindi sapat yung kung anong meron ka sa ngayon, no? Ito yung pinakasentro ng card mo. And sumunod dito is like Four of Cups, no? Ito yung conscious mo, yung sinabi ko sa kanina na about sa person na minahal mo. Pwedeng, eto kasi is nagkakaroon ka na po ng idea, o nagkakaroon na po ako ng idea na ang tinutukoy po dito is talaga pong yung ano mo, yung mahal mo, no? Yung in person mo, babae man siya o lalaki, kung halimbawa nga po tomboy ka or something, no, or bakla ka man, no, ito yung taong mahal na mahal mo. And sa ngayon kasi, kahit anong gawin ko talaga po, no, parang ayaw mo na, no, hindi ka na satisfied sa kanya, hindi ka na po naniniwala sa kung anong sinasabi niya. Gusto mo na sana talagang lumayo. If possible po, gusto mo na talagang lumayo kasi nasasaktan ka sa mga ginagawa niya. And hindi mo na po ito, parang deep inside lang ba, no? Hindi mo na siya masyadong yung tanggapin mo na sana kung ano ang ginagawa niya. Kaso lang, talaga pong ang puso mo hindi na talaga masaya sa kanya. Ito po nakikita ko sa Aries ngayon. And yeah, and then walking away, gusto mo na po na mag-walk. And kasi nga po is like, sa ngayon po talaga pong, sabi ko nga sa'yo, is like, talaga pong nasasaktan ka sa mga ginagawa niya, kinakaya mo na lang po, no? And may mga tao din po nagsabi, yeah, tama na. May mga tao din ibang involved na kung pwede nga lang po is like, alisin na. Kaso lang so far siguro may mga circumstances or mayroong mga ano na hindi mo pwedeng kumbaga sa akin, may mga anak na kayo, no? So, may mga anak na, nandyan na. Kaso lang talagang hindi ka na po masaya sa kanya. And pa-center ng card mo, ito yung parating. Ito yung parating po natin, no? May makikita din po ako na, yes, alam mo itong sinasabi po natin na mga chismes, no? Mga chismes, na wag na po nating masyadong patulan. And although guys, no, sa lahat po ng Aries ngayon, makikita ko po na talaga pong ang pera mo, hindi ka naman talaga wala. Hindi talaga yung walang-wala kang pera. Meron ka pong perang parating, no? Although sabihin po natin na talaga pong dahil nga po sa inis mo, dahil po sa nangyari po sa life, gusto mo talagang lumayo. And magpakalayo-layo. Pagpakalayo-layo-layo, no? And yeah, ang ano ko dito is like, pinaka-sentro po ng card mo is like, ito yung inner mo talaga, no? Hindi na natin anuhin yung ibang tao. Eto, nag-iisip ka po talaga kung papaano po ikaw magkakaroon ng pera, kinakaya mo po siya. Kaya lang po so far parang marami po ikaw gastusin, marami kang gastusin sa ngayon, no? But okay naman po ang pera mo. Mayroon pong pera, hindi nga lang po talaga yung sobra-sobra. So tama lang po ba?
no? So, sa inyo guys, no, sa lahat po ng, Aries ngayon, ito yung nakikita mo. So, itabi po natin and dagdagan po natin ng Lenormand, no? Hindi ko na ililigpit para hindi tayo magsasayang po ng oras, no? Sa lahat po ng Aries, no, I'm happy, no? Alam kong makaya po ninyo ito. No? Alam kong kaya ninyo ito. Lenormand, March 21, April 19. Universe, bigyan mo po ako ng kalinawan sa pag-iisip. No? March 21. Okay. Okay, sa ngayon, ang unang lumabas is mountain. Ang mountain, guys, no, hindi yun talaga na masabi ko na hirap, no. Kasi kung marunong ka lang po talagang gumawa po or sabihin po natin na ang lahat kasi ng bagay, hindi nyo kailangang gawin physical. Lahat pwede siya sa astral. Lahat pwedeng gawin sa isipan lang. Imagination, visionary. Kaya baga, napaka-importante po kung matuto po kayong mag-vision, matuto po kayong mag-imagine. Kasi ang sabi nga ni Jesus, no, at ito, sa ngayon ko lang po naiintindihan yung sinabi po niya na you can even move mountain if you only believe. No? So, etong mga mountain na to, ito yung symbolize po ng mga problema na nakaharang po sa atin. And if you believe on your desire, if you believe in yourself that you can do it, kailangan po malalampasan mo po ang balakid na po yan. Ang sumunod po is the star. No? So, ibig sabihin, pagkatapos po ng paghihirap mo, pagtatapos po ng mayroon kang star. Hope, star, pag-asa, guide, no? So, sa akin, hindi ganun And, may nakita akong movement po, guys, no? Congratulations sa lahat po ng Aries pag magtabi po to. Hindi siya money, no? Pero, parating or inaasahan mo talaga is mapupuntahan mo. Congratulations po sa inyo, no? And meron pong sabihin po natin na sabihin po natin na mga hinanakit po sa mga relasyon, sa magulang, gano'n, no? Mga ang Aries ngayon ay talaga pong sobra po, no. Puwedeng sabihin ko sa inyo guys, no, pagkatapos po makikita ko dito na itong mountain po na 'to, magkakaroon po kayo ng pagkakataon po na magkaroon po ng malaking pera. Malaking pera po 'to. Merong involved na iba, puwedeng ikaw, puwedeng sila lang, no. And pangalawa po dito yung star mo, star and yes po, no, masabi ko dito na mayroong babae na tutulong sa'yo. Although sabihin po natin na ang babaeng 'to malapit din po sa iyo, puwedeng magulang, puwedeng mama, puwedeng puwedeng mommy, puwedeng auntie, puwedeng tita, puwedeng ninang, pero talaga pong ang ino-offer niya sa'yo is pera, no. Ang tinuturo niya sa'yo is pera. Pera po, no, para kung kasi hindi lang siya konting pera, malaking pera po 'to. No, and kung talaga pong pagpupursigihin mo, Aries po, matutupad po lahat po ng pangarap niyo ngayong taong 'to. Ito yung makita ko at the end of your card is magkatabi po ang kabaong, nauna po ang kabaong. So when I say kabaong po is about change, hindi siya about dead, no. Kumbaga sa akin, gusto mo talaga po na gusto mo, Aries po, na magbabago po ang financial situation mo. Although hindi madali sa lahat ng pagkakataon, sabi ko nga sa iyo, may pera ka ngayon, kung gusto mong umalis, makakaalis ka, kung lahat po ng pangarap mo matutupad. Kasi ikaw po yung Aries po na sa ngayon po na gusto mo na pong magbago ang sitwasyon mo about financial. Hindi ka na nga po masyado po nag-aano sa anong ginagawa ng asawa mo, anong ginagawa ng boyfriend mo, no, siya. I think Aries ngayon is just you are focusing on yourself and then paano ka po talaga magkapera. Magandang news po to sa inyo. I'm not saying na pera na lang po. Pero alam niyo guys, isa lang naman ang natin. Isa lang po talaga ang ine-aim po natin. Because hindi pera ang sagot ng ating kasiyahan. Pero dahil po sa pera po, magkakaroon po tayo ng pagkakataon po na mapatunayan po sa ating sarili. Hindi po sa ibang tao na kaya mo, na kaya ko to. No? Kasi ang pera kasi is not a symbol of happiness, but it's a symbol of abundance. Ang abundance ang pinag-uusapan po natin. It's not about money, it's abundance, about happy, about life, about contentment. Although sabihin ko nga sa iyo is like,
sumasakit na dibdib ko, sorry. Pwedeng sabihin po natin na kailangan po natin na ibabalanse po ang lahat po ng bagay. Pero sa akin po, every movement, money evolve everything. Why? Kasi ang lahat po yan is nagsisimbolize po sa atin ng abundance. And abundance po ang mas marami sa atin na wala. Ang abundance is meant to say masaya ka kasi malakas ang katawan mo. But hindi sa lahat ng pagkakataon malakas ang katawan mo. Okay? Abundance ka, hindi lahat ng pera, kasiyahan, pera, mabibili mo. Kasi kung minsan, kahit marami kang pera, kung wala ka namang kasama, sobrang lungkot din, no? So, sa akin, everything has to be balanced. So, when we're talking about abundance, we are talking about abundance na masaya ka kasi nakapagbigay ka ng something sa pamilya mo na kaya mong iabot sa kanila kung ano ang kailangan nila. No, for me, that is a kind of abundance na hindi mo talaga hindi mo yung parang walang kapalit, walang halaga, no? And talking about abundance, about sa family, about sa buhay mo. And because for me, if you are aligned with God, if you are aligned with yourself, no, and with yourself and with your if you are aligned within yourself, you are also aligned with God. Ang pinakamalaking kasalanan po natin, yung sabihin po natin sa sarili po natin na mahirap tayo, na mahirap ka, na hindi mo kaya. Because you are God itself. Ginawa ka po ng Diyos Ama. You're supposed to be so very, very proud of it. And kayang-kaya mo yan, kahit gaano pa kahirap. Hindi madali ang buhay, I will tell you. Pero kung talagang marunong ka po mag-manifest, hindi mo kailangan magbalat ng buto, sa totoo lang. Okay guys, maraming salamat po sa inyo, no. Have a good day po. I'm happy, no. I'm so happy na nagawa ko itong reading na to. Maraming salamat po sa inyo po.